supporters ni President Bongbong Marcos Jr. malakas talaga. Alam niyo kung bakit sinabi ko malakas? Kasi voluntary na nagpapakita ng suporta ang mga Marcos supporters, Marcos loyalists. At naniniwala kay Pangulong Marcos matapos nga yung controversial. Mukhang hahaba pa kasi mayroong kumampi na dati ring media man na kumampi kay Christian Esguerra. Di kumampi na dati ring mamamayan. Binanatan pa yung mga nag-react na parang planado raw, pinaghandaan daw pagtulong-tulungan si Christian. Wala pong ganun. Kaya ako sinabing supporters ng PBBM malakas talaga kasi voluntary. Kasi ang balita ko, meron ng mga 12 to 13,000 subscribers si Christian Esguerra ang nag-unsubscribe na, umalis na. Walang nag-utos doon, voluntary yan. Maaring Marcos loyalists, Marcos supporters o naniniwala sa ating administrasyon, nagalit doon sa sinabi niya laban kay Pangulo, kaya voluntary sila nag-unsubscribe. Hindi yun, walang nag-uutos doon, para doon sa mga political vlogger din. Alam niyo, marami kami mga political vlogger na sumusuporta sa administrasyong ito. Pero hindi po ibig sabihin ay planado o may nag-uutos sa amin o may producer, wala po. Ako, matagal na akong tumutulong from day one. Una pa nga ako sa mga maraming nga political vlogger dyan na sumuporta kay Pangulong Marcos. Late na eh. Ako from day one, bago, nag-file pa lang siya ng certificate of candidacy. Nung malaman kong siya ikakandidato noong 2020, tapos 2021, nag-file, doon ako nagdeklara. Sinabi kong tutulungan ko yan, voluntary. Hindi ako nagpakita kahit sa kanila. Ilang beses akong inimbitahan nila para sa meeting, ilang beses akong pinapupunta sa kailang headquarters, sa may Guadalupe, dumadaan-daan ako sa EDSA, hindi ako dumadaan sa kanila. Voluntary from day one. Until now. So itong mga ibang political vlogger na sumusuporta sa administrasyon, ganon din, voluntary lang. Hindi totoo yung sinasabi nitong grupo ni Esguerra at saka yung isa pang medyang sumuporta sa kanya na planado raw, may nagplano or para bang may nag-utos, kalokohan po yan. From day one, ang sumusuporta sa mga Marcos voluntary. Itanong nyo sa mga Marcos loyalists. 50 years na silang Marcos loyalists, voluntary. Itanong nyo sa mga supporters ni Pangulong Marcos, voluntary. Itanong nyo sa kahit sinong political vlogger. Lahat yan, hindi naman lahat naririnig, nakikita lang natin, pero hindi ko nakikita sila ng personal. Isa, dalawa, ilan, mabibilang lang sa daliri ang nakita ko dyan sa iba-ibang okasyon. Pero marami dyan, hindi ko kilala ng personal. Hindi kami nag-uusap. Mag-Viber or Messenger, anumang communication, hindi kami nag-uusap. Hindi kami, kanya-kanya kami ng style. Natatapat lang dito sa isyong ito kasi lahat kami naniniwala kay Pangulong Marcos. Sumusuporta sa administrasyong ito. Kaya hindi tama na laitin, bastusin ng isang nating broadcaster. Kasi ako broadcaster din ako, alam ko yung limitasyon eh. Ngayon, kaya akala ko matatapos na ito, lumaki pa. Kasi mayroong isa na namang dating media man na lagi nagyayabang na siya, yung magaling na public relation consultant, magaling na public relation strategy, kung sino-sino ito kanyang ipinanalo ng mga politiko o kaya kung pakailan doon. Ang sinasabi niya, ito, planado daw, may nagplano daw para pagtulong-tulungan yung kanyang kaibigan si Esguerra. Hindi totoo yun. Paribagong panlililang lang, pare-pare silang sinungaling. Pare-pare silang nambubudol. Nangunguna sa kanila kayabangan kasi akala nila magtatagumpay sila. Mga nagkukunwaring pro-Marcos yung mga yan. Mga nagkukunwaring pro-administration yan. Ngayon lumabas na. Yung namersonal kay Pangulong Marcos, kakampihan mo, tapos sasabihin mo, pro-Marcos ka. Kalokohan yan. Di ba? Hindi ko natutukoy kung sino yun. Saksakan din ang yabang nun eh. Wala naman ding, naalala ko ng presidential election. Ang kandidato niya wala pang 2 milyong boto nakuha. Pero sabi niya, nung kasagsagan ng eleksyon, ito ang mananalo. Ito ang dahilan bakit mananalo. Sus, meron siya. Pagkatapos ng eleksyon, wala pang 2 milyon nakuha ang boto eh. Ay, nako. Ngayon, yung kanyang kandidatong sinuportahan, sumusuporta na kay Pangulong Marcos, maganda na relasyon. Actually, lahat ng tumakbong presidente na nakalaban ni Pangulong Marcos, lahat pro-Marcos na. Lahat tumutulong kay Pangulong Marcos. Sino-sino yan? Leni Robredo, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Isko Moreno. Sino ba mga tumakbong presidente? Si Robredo, di ba? Lahat yan, kalyado na, tumutulong at naniniwala sa Marcos administration. Ayan na sinasabi ko sa inyo. Di ba? Kaya yung mga kumakampi sa nag-aakusang
si Pangulong Marcos ay tanga at saka involved sa korupsyon, yan ay hindi totoong pro-Marcos, pro-administration. Nagkunwari lang yung mga yan for views, followers, and subscribers only. Itong nangyaring ito, naging blessing in disguise, naging blessing na rin sa atin ito. Dito natin nasubukan sino ang totoong may prinsipyo, sino ang totoong nagmamalasakit sa bansa, sino ang totoong nagboboluntarin tumulong kay Pangulong Marcos dahil tama naman ang kanyang ginagawa. Lumabas po ngayon. Di ba? Kitang-kita na yung mga nag-volunteer or nagkundina, pumatikos, tumalakay sa mga panlalait at pambabastos sa ating Pangulo, voluntaring gumawa. Kasi ang gumagawa ng ganyan mga paratang, na korap ang presidente, kung ano ang tawag niya kay Pangulo, ang identity nun sa mga Duterte supporters at Duterte family. Kasi yung Duterte family, yung talagang mga banat nila. Personal kay Pangulong Marcos. Alam naman natin kung bakit. Hindi sila makamubo na wala na sa kapangyarihan. Sinundan ng mga supporters nila at mga political vlogger nila. Kung sa kanila magagaling, normal na yun. Kasi gano'n ang kanilang pagkatao. Pero yung galing sa nagkukunwari, tama ka Marcos o tumutulong sa gobyerno, napapakilalang sila ay journalist daw. Sila yung mga veteranong journalist. Kalokohan yun. So ngayon, nabuko na natin kayo mga Marcos supporters, Marcos followers, kayong mga nanonood. Alam na ninyo ang totoong tumutulong voluntary kay Pangulong Marcos. Hindi na kailangan itanong. Kaya ingat po kayo, maraming budol, maraming mapanlin lang sa panahon ito. For views, for subscribers, or for personal interest lang. Kaya nilang ginagawa yan. Di ba? Yun po yun. Yung mga hindi nakakaintindi o ayaw intindihin yan, alam na natin yan, yung mga troll yan, yung mga anti-Marcos, anti-government, from day one ayaw sa gobyerno ito, hindi naman sila magtatagumpay. Kasi isang taong mahigit na lang, mag-i-eleksyon na. Wala nang 2 taon, matatapos na ang term ni Pangulong Marcos. Sino pa sasama sa inyo para tanggalin si Pangulong Marcos? Sino pa sasama sa inyo para palitan itong gobyernong ito? Sino pa sasama sa inyo para pabagsakin ng gobyernong ito? Kusang patapos na nga ito Dahil 6 na taon lang ang term ng Pangulo sa ilalim ng saligang batas. Ayun. Tapos mayroon pang humihirit dyan na hindi nila may tatago. Kitang-kita na. Ayaw ko ng pangalanan yung dating mamamahayag na nagsuporta kay Mr. Isguera. Marami na mga, si Atty. Bueno, nakita ko yung yung 2 na yata o 3 na yata yung miniprovide sa akin Atty. Bueno, ganda umaga po, isang respetadong abogado, ang ganda ng kanyang mga explanation, miniprovide sa akin tungkol dito sa issue ito. Isipin mo, mga abogado, si Atty. Inso, Recto, yung vlogger na taga Bicol na abogadong political vlogger din. Ang gaganda na kayo ng mga paliwanag, mga abogado na yan. Alam nilang mali yung ginawa ni Mr. Isguera. Tapos mayroong dating mamamahayag, nagsuporta pa. Mayroong isang mamamahayag, kanina may nag-forward sa akin, si Kristan. Napapanood ko din yan madalas si Kristan. Hindi ko kilala ng personal, hindi rin niya kilala ng personal. Napanood ko yung may nag-forward sa akin ng video, hirap na hirap niyang ipagtanggol. Gumit na siya, hindi niya maipagtanggol si Isguera. Alam niyang mali. Tsaka hindi biro yung 12,000, 13,000 na nag-unfollow sa kanya. Mr. Isguera, iba yun. Voluntary yun, walang nag-utos doon. Parang dito rin sa mga political vlogger na pro-government o naniniwala kay Pangulong Marcos, walang nag-utos. Pinagbibintangan nilang may utos kasi yun lang argumento nila. Wala na silang argumento Hindi nila mabubura yung paniniwala na mali sila. Ang gusto nilang palabasin, tama sila. Ngayon, kasi pinagtutulong-tulungan dahil may nag-utos daw, mayroong nasa likod ng operasyon para pagtulungan si Mr. Isguera. Kalokohan lahat yun. Hindi yan totoo. Ang voluntaring nagmamalasakit sa bansa at sa ating administrasyon, hindi mo kailangang utusan. Hindi mo kailangan tawagan. Common sense yan. Pag alam mong mali, bakit mo sasamahan? Pag tama, saka mo samahan. Lahat kami, kahit hindi kami nag-uusap at yung marami pang iba, libo-libo kung sino-sino dyan. Hindi ho yan nag-organize para mag-komento or mag-unsubscribe sa mga sabihin natin nagkukunwaring Maka Marcos, nagkukunwaring supporters, pero bandang huli nagkakabukuan, hindi rin naman pala totoo. Ayun, di ba? Yung mga issue ng bayaran, gano'n, kung ano mga, wala yan, ganyan pansinin yan. Yung mga yan ay nautusan lang o yung mga yan saradong isip ng mga yan.
No, pero ako hindi ko pinagbabawal. Pro Marcos, anti-Ad Marcos, pro Duterte, anti-Duterte. Sige lang, manood kayo. At kung ano man ang inyong mga sinasabi, komento, sa inyo rin naman babalik yan. Si Lord na ang bahala dyan. Kasi paulit-ulit na lang yung bayaran, bias, maleta, pagmumura, pagbabanta, wala yan. Gawain yan ng mga masasamang tao. Gawain yan ng mga walang argumento. Gawain yan ng mga mabababaw na sektor. Kasi ang alam nila, puro pagbibintang, pagmumura, paninira, panghuhusga, at pagbabanta sa buhay ng may buhay. Gawain yan ng mga walang pinag-aralan. Gawain lang yan ng walang alam sa mga argumentong dapat pakinabangan ng mga nanonood at nakikinig. Real talk lang tayo. Okay? So, ayan. Yan yung dahilan kung bakit sinabi kong supporters ni PBBM malakas talaga. Kasi kusa silang gumagalaw kung anong dapat nilang gawin. Mabuhay po kayo. Sana po dumami pa ang mga ganyan. Nagmamalasakit ng totoo sa Pangulong inaapi, sa Pangulong nilalait, sa Pangulong ayaw irespeto nila, sa Pangulong nagtatrabaho para sa ating bansa. Kaya noon pa naman sinabi ko, hindi pa papabagsak si Pangulong Marcos. Natatapos niya ang kanyang term hanggang June 30, alas 12 ng tanghali ng 2028. Walang kayang magpapagsak yan. Kasi ginagawa niya ang trabaho niya. Naku, mukhang tama nga po kayo, Sir Mike Abe, na ito pong mga supporter ni PBBM lang ang malakas. At bakit? Aba, from 715,000 plus, ngayon po, etong si Christian Esguerra ay nasa 700,000 na lamang. At pababa pa ng pababa, going to 699,000 na lamang ang kanyang subscribers. Yan po ang power ng mga BBM supporter, BBM silent supporter, mga silent majority, yung mga tahimik lang, hindi naglalike, hindi nagko-comment sa mga video ng mga YouTuber. Yan po ang kanilang lakas. Inayawan po nila ang isang Christian Esguerra na talaga naman pong napaka mapanira at wala pong katibayan sa mga binibintang niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos o kahit sino pa na kanyang binabanatan dito po sa mundo ng politika. Ayan. So, yan po ang isang magandang senyales na pinakita po ng ating mga kababayan dahil meron pa rin pong mga matitinong Pilipino na handang ipagtanggol ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, hindi na po katakataka na may umalis sa channel nitong si Christian Esguerra na mga kababayan natin. Bakit? Di ba nga, kung si Christian Esguerra nga, merong tagapagtanggol eh. Di ba? May sumusuporta sa kanya. What more pa kaya ang ating Pangulo? Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Si Christian Esguerra, journalist, vlogger. Hindi naman siya nakaupo sa Malacanang. Di ba? Meron sa kanyang sumuporta. What more pa kaya sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Si Christian Esguerra ay sinusuportahan na lamang ng 700,000 subscriber. Si PBBM ay ibinoto ng 31 million na Pilipino. Wala man lang sa 1% yung sumusuporta kay Christian Esguerra. Diba? Kaya yan po ay isang katibayan talaga na kapag nagkamali ka ng kinalaban mo, yan ang pwedeng mangyari sa'yo. Mawalan ka ng napakaraming subscriber. Diba? Yan po ay malinaw na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, marami pong nagmamahal na Pilipino, maraming sumusuporta, marami po ang talagang nandyan para sumuporta at magmahal at laging nakatangkilik sa mga ginagawa ng ating Pangulo at nakikita nila kung ano ang tinatrabaho, kinikilos at ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa ikabubuti ng ating bansa. Hindi po sila naniniwala sa mga ganitong propaganda, mga ganyang paninira na pinapakalat ng mga katulad ni Christian Esguerra. So,
Sana po ay mapalaganap nyo itong ating video na ito at maraming salamat kay Sir Mike Abe sa napakaganda pong opinion na kanyang binitawan dito. Ingat po kayong lahat at sana masuportahan nyo si Sir Mike Abe MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, congratulations po sa lahat ng loyalista, mga PBBM supporter. Pinakita lamang ninyo kung gaano po kalakas ang puwersa ng suporta kay PBBM. Ingat po kayong lahat, mga chup-chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.